Nang makabalik na si Songwoo sa bayan ng Suwon, ibinigay ni Songwoo ang Azura's Robe kay Hanho. Si Hanho ay sobrang saya at inactivate kaagad ang Azura Robe. Sinabi niya kay Songwoo na mayroon na siyang buff na katulad ni Admiral Chen, na muntik nang talunin si Songwoo. Sinabi ni Songwoo na hindi siya kailanman matatalo, at pagkatapos ay gumawa ng kakaibang mukha si Hanho habang nagpe-play ng sikretong video kung saan malapit nang mamatay si Songwoo. Kasabay nito, natanggap din ni Ji So-yeon ang kanyang regalo, at nakangiti siya na parang kinikilabutan. Ipinaalam ni Hanho kay Songwoo na ibinigay niya ang regalo sa tamang oras dahil sinayang lang ni Ji So-yeon ang lahat ng pera niya sa shop at wala siyang nakuhang maganda. Nagpasalamat si Ji So-yeon kay Songwoo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinimulang i-update ni Hanho si Songwoo tungkol sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Crusader Guild at ng Reconstruction Alliance. Lumalabas na ang Crusader Guild ay nanalo, at ngayon ang Reconstruction Guild ay naiwan na may isang stronghold na lamang. Naalala ni Songwoo na sinabi dati ng system na kapag ang isang guild ay natalo ng kabuuang 3 stronghold, at pagkatapos nito ay may 30% buff para sa attack at defense ang ibibigay sa nanalo sa loob ng 7 araw. Nang magsimula ang digmaan, nang ibabaw ang Reconstruction Alliance sa pamamagitan ng isang palihim na pag-atake, ngunit mukhang ang Crusader Guild ay binaliktad ang sitwasyon. May isang bagay na sigurado si Songwoo, ang parehong mga guild na ito ay hindi sapat na malakas para magdulot ng banta sa kanya. Si Songwoo ay nasa ibang antas na ngayon. Sa ngayon, ipagpapatuloy niya ang pagpapalaki ng World Tree at sasakupin ang buong Korean server. Sa pamamagitan nito, mapapalapit siya sa isang bagay ng hindi pangkaraniwang sitwasyon na ito at gagawa ng paraan upang mabalik sa normal ang lahat. Samantala, sa kabilang panig, ang huling stronghold ng Reconstruction Alliance ay katatapos lang nilang wasakin. Ipinahayag ni Min Hem-song na sa wakas ay nanalo na sila sa digmaan. Ang prosecutor ay nagbigay ng opisyal na pahayag na may kaugnayan sa digmaan sa lugar ng Metropolitan. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang mga kasali sa bawat faction ay nakatanggap na ng balita sa pamamagitan ng system, pero inihayag niya na ang Angel Faction, ang pangunahing guild nila, ang Liberation Guild, ay nanalo sa digmaan sa metropolitan area. Gayunpaman, sa huli ay hinahangad nila ang kapayapaan at pagkakaisa, at dahil dito, hindi nila nais na patayin ang iba sa pamamagitan ng mga ibinigay na buffs. Ang notice na ito ay para sa Devil Faction. Kung handa silang sumuko sa walang kabuluhang labanan na ito, sila ay sumuko sa pamamagitan ng opisyal na anunsyo at tanggapin ang mga sumusunod na utos mula sa Liberation Guild. Pinibigyan sila ng prosecutor ng 24 na oras para gawin ang kanilang pinal na desisyon. Sinabi ni Hanho na ang digmaang ito ay natapos ng napakadali, at sinabi niya na marahil ang prosecutor ay nagpaplano na lumikha ng sarili niyang union. Sinabi ni Songwoo na ito ay isang quest, dahil ang quest na ito ay tinatawag na Metropolitan Area Scramble 1. At ang pangalawang quest ay isang digmaan na tinatawag na Metropolitan Area Scramble 2, na lumabas sa system sa parehong oras. Lahat ng 3 faction na naririto sa Korean server ay kailangang sumali dito. Ang mga gantimpala para sa quest na ito ay 5 legendary rank item box. Ang unang faction na sasalakay at sasakop sa malaking dungeon, ang Amugi Cave sa Bukhan Mountain, ang siyang mananalo. Magsisimula ang kaganapang ito pagkatapos ng 35 oras, at ang bawat faction ay maaaring pumasok sa Amugi Cave ng magkaibang entrance. Sinabi ni Ji So-yeon na hindi kailanman binibitawan ng system ang pagkakataon na pahirapan ang mga tao, at tinanong niya si Songwoo kung sasali sila sa quest na ito. Sinabi ni Songwoo na sasali sila dahil ito na ang malapit na katapusan ng digmaan ng 3 faction. Ang Bukhan Mountain ay isang normal na lugar ng bundok na walang kaakit-akit dito. Nang biglang, ang mga baging ay nagsimulang lumabas sa mga bato. Ang mga baging na ito ay nagiging malalaking puno. Isang babaeng reporter na malapit sa Bukhan Mountain ang nag-ulat ng kasalukuyang nangyayari. Lumalabas na ang paligid sa Bukhan Mountain ay ganap na nagbago. Ang buong Bukhan Mountain ay natatakpan ng isang higanting Amazon na tila isang devil forest na hindi nasisilayan kahit sinag ng araw. Biglang sumabog ang isang bahagi ng bundok, at isang napakalaking ahas ang lumitaw mula sa pagsabog. Inanunsyo ng reporter na sa loob lamang ng 34 na oras, ang 3 faction ay lalahok sa isang kaganapan at maghaharap,
at siya ay interesado na panoorin ito kung anong panig ang mananalo. Sinabi ni Min Hem Song na wala na silang ibang pagpipilian kundi makipaglaban sa necromancer. Ang prosecutor ay hindi sigurado kung sila ay mananalo dito, at hanggat sila ay nasa system na ito, malaki ang posibilidad na sila ay magharap ni Song-woo sa hinaharap. Hindi lamang ang prosecutor ang nangangamba, ngunit maging ang iba pang miyembro ng Liberation Guild ay hindi mapalagay tungkol dito. Hinampas ng prosecutor ang mesa habang sinasabi sa kanila na wala siyang planong magpatalo sa kaganapang ito. Sa kabutihang palad, ang Devil Faction ay nawala ang kanilang kapangyarihan sa huling laban, at ngayon ay maaari nilang ituon ang kanilang pansin sa Necromancer. Sinabi ni Min Hwa-song na nagsisimula na siyang maghanda ng ilang mga counter-attack para sa Necromancer at sa kanyang undead na mga skeleton. Kasabay nito, may nakitang kakaiba si Min Hem Song. Lumalabas na may isang support force ang sumali sa Devil Faction. Isang guild na tinatawag na Conflict Guild, na mayroong 12,454 na miyembro, ang lalahok sa digmaang ito. Inanunsyo ng kanilang kinatawan na 254 na miyembro ng kanilang guild ang lalahok sa kaganapang ito mula sa panig ng Dark Faction. Karamihan sa mga manlalaro ay hindi alam ang tungkol sa kanila dahil sa lahat ng oras na ito ay abala sila sa pag-survive sa Taebaek Mountains, isang lugar na puno ng hindi mabilang na mga halimaw. At kasama ang warlord nito, walang tigil silang lumalaban hanggang kinabukasan, at sa wakas sila'y nanalo. Hindi sila titigil sa pakikipaglaban, kaya pumunta sila dito sa isang bagong larangan ng digmaan at manalo uli. Pagkaraan ng ilang oras, nag-anunsyo ang system ng isang kaganapan sa pagsugal. Ang Mananalong Faction ay makakatanggap ng 1% ng kabuuang halaga ng pagbet bilang prize money. Sa tamang paghula ng mananalo, ang mga dibidendo ay babayaran ayon sa rate ng dibidendo, hindi kasama ang 1% ng prize money para sa nanalong faction. Nagalit ang prosecutor matapos itong marinig dahil sa tingin niya ay pinaglalaroan ng system ang kanilang buhay. Iminumungkahi ni Song-woo na dapat silang magsimulang kumilos ng mahina upang isipin ng mga tao na sila ay matatalo. Ibinigay ni Song-woo ang misyon na ito sa kanilang eksperto sa propaganda, si Han-ho, at sinang-ayunan ito ni Han-ho. Sinabi ni Ji So-yeon na masama ang pustahang ito, at sinabihan siya ni Han-ho sa kanyang sitwasyon na siya dapat ang magsabi na maganda ito dahil nasayan niya ang lahat ng kanyang gold coin sa mga gacha shop na iyon. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Ji So-yeon habang tinatanong sila ni Song-woo kung paano sila dapat kumilos ng mahina. Naisip ni Han-ho na maaari nilang gamitin ang mga taong iyon. Kasabay nito, ang Liberation Guild ay ipinatawag ng prosecutor. Inanunsyo ng prosecutor na pangungunahan nila ang pagsalakay sa piitan sa bundok ng Bukhan sa tagumpay, at makuha ang reward sa Metropolitan Scramble 2. Dahil nakatanggap sila ng 30% buff pagkatapos ng huling misyon, sila ang kasalukuyang may pinakamataas na tsansa na manalo dito. Ang legendary item na kanilang matatanggap ay ibabahagi sa mga grupo na sumali sa Metropolitan Player Union, na binubuo ngayon nila. Ang chat room ay umaasa sa Liberation Guild dahil ang Necromancer ay hindi kailanman kumukuha ng mga mababang level na manlalaro, pero ang Crusader Guild ay kumukuha pa nga ng mga taong walang silbi sa kanila. Kasabay nito, ang Reconstruction Guild ay gumagawa din ng anunsyo. Sa wakas, ang chairman ng Reconstruction Guild ay gumawa ng isang pampublikong paghahayag. Kinilala siya ng isa sa mga reporter bilang si Chairman Lee Yong-wan. Si Lee Yong-wan ay nakakuha ng titulong bulldozer bago pa man ang mundo ay naging isang laro. Siya ay medyo mayaman, at kilala siya bilang notorious. Sinabi ni Yong-wan na kung alam nila kung sino ako, malamang na alam nila kung gaano ako nakatulong sa pag-unlad ng bansang ito, tulad ng kung paano niya pinaunlad ang kanilang bansa sa pamamagitan ng mga negosyo. Sila rin ang namumuno sa pangkat ng Devil Faction, at hindi lang sila ang nasa Devil Faction. Sa pagkakaalam niya, maraming manlalaro sa Busan na kabilang sa Devil Faction. Gusto niyang makipag-ugnayan sa kanila, at handa silang bigyan ng dalawa sa mga legendary reward item mula sa kaganapang ito. Bilang karagdagan, ang isang legendary item ay ibibigay sa isang independent na manlalaro, na pipiliin na sumali sa kanilang faction. Ang pamamaraan ay simple, kailangan nilang panatilihing ligtas ang kanilang mga voucher sa pagtaya at pumunta sa Devil Faction. Ang higit pang mga detalye ay iaanunsyo sa community forum.
Ang chat room ay mabilis na nahumaling sa pangako ng chairman, at sabik silang sumali sa Devil Faction. Isang tao mula sa labas ng barrier ng bayan ng Suwon, ang nag-post ng thread na nagsasaad na nasa labas siya ng Third Faction main base, at may nakikita siyang usok na lumalabas. Ang kanyang hideout ay malapit sa bayan ng Suwon, at habang siya ay dumadaan, nakakita siya ng isang higanteng ulap ng usok. Ito ay maaaring may nanghihimasok. At naririnig pa niya ang mga taong nag-aaway. Hindi siya sigurado kung may umaatake sa kanila habang nakabantay naman sila dahil sa nalalapit na digmaan. Hindi ito pinansin masyado sa chat room dahil alam nila ang tunay na kapangyarihan ng necromancer. Ngunit sinabi ni Hanho sa kanila sa pamamagitan ng isang fake account, na nakita niya ang ilang mga tao na umalis pagkatapos ng pag-atake na iyon. Medyo malaki ang pinsala, at mukhang nahuli ang necromancer. Mabilis na kumalat ang balitang ito na parang apoy sa buong server ng Korea. Ang chat room ngayon ay hinuhulaan na baka patay na ang necromancer o siya ay malubhang nasugatan, at ang ilan ay nagsasabi na marahil ang umatake sa kanya ay isang reclusive overpowered na character. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga taga-isla, kabilang si Lee Hayan, ay naisip ang conclusion na ang lahat ng ito ay isang scam. Kinabukasan, naghanda si Hanho ng studio. Ang comment section sa post ng propaganda na iyon ay nangyayari ayon sa gusto ni Hanho, at ngayon ay gusto niyang kumuha ng ilang aktor. Nagawa ng bayan ng Suwon na kumbansihin ang mga bilanggo na assassin sa role na ito. Medyo nag-aalangan ang kanilang pinuno dahil alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanilang kumpanya dahil pinahahalagahan nila ang kredito, at ang pagsali sa mga taktika ng pagmamanipulate sa kanila, ay masisira ang kanilang reputasyon. Sinabi sa kanya ni Spearman Kyung-soo na hindi mahalaga kung gusto ito ng kumpanya o hindi, dahil paparusahan sila kapag tumanggi silang gawin ang trabahong ito. Dagdag pa, kung sila ay gagawa ng kahinahinalang bagay, sila ay papatayin ni Songwoo at ang kanilang mga patay na katawan ay pahihirapan ng walang hanggan. Ang pinuno ng Assassin Squad ay sumang-ayon na makipagtulungan pagkatapos ng ilang sandali na makita si Songwoo. Sa sinabing iyon, ang pinuno ng Hunter Squad ay pumunta sa entablado, at ibinalita nila na nakagawa sila ng matinding pag-atake sa Necromancer at sa kanyang bayan. Kasabay nito, ang Liberation Guild ay naglabas ng isang opisyal na pahayag na nagsasabi na ang mga bahagi ng faction ay nakatanggap ng balita sa pamamagitan ng system. At inanunsyo niya na ang faction ng Anghel, na ang pangunahing guild na Liberation Guild, ay nanalo sa digmaan sa Metropolitan Area Scramble 1. Gayunpaman, sa huli ay hinahangad nila ang kapayapaan at pagkakaisa, at dahil dito, hindi nila nais na patayin ang iba sa pamamagitan ng mga bigay na buff. Ang pagpapahayag na ito ay para sa Devil Faction, kung handa silang sumuko sa walang kabuluhang laban na ito, sumuko sa pamamagitan ng opisyal na anunsyo at sundin ang bawat utos mula sa Crusader Guild. Bibigyan sila ng 24 na oras para magpasya. Isang araw na lang ang natitira. At ang mga tao ay may pinakamaraming pusta sa faction ng Anghel na may 69 na milyong gintong barya. Ang Devil Faction ay nasa pangalawang pwesto na may 63 milyong gintong barya, habang ang ikatlong pangkat ay may 4 na milyong barya lamang na nakapusta sa kanila. Sinabi ni Hanho na ang bilang ng mga taong tumaya sa kanila ay lubhang nabawasan, ngunit mayroon pa ring ilang mga tao na hindi nagpautos sa propagandang ginawa nila. Sinabi ni Songwoo na ang mga taong ito ay magaling sa pagmamasid kung anong balita sa social media ang peke o hindi. Ipinaalam ni Songwoo sa kanyang partido na sila ay pupunta sa Bukhan Mountain ng huli hanggat maaari, nang sa gayon ay maaaring isipin ng mga tao na hindi sila sumali. Natuwa si Hanho, at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na ipakita ang kanyang Azure form sa kaganapan sa susunod na araw. Ang Liberation Guild ay patungo na sa bundok sakay ng kanilang mga helicopter. Matapos makalapag sa lugar ng kompetisyon, nakatanggap sila ng isang abiso na nagsasabi na ang pagpatay sa player ay hindi pinapayagan sa lugar na ito. Kung sakaling may umatake sa ibang manlalaro, automatiko siyang idedeklarang patay. Ang faction ng Anghel at Diablo ay nagkaharap sa labas ng entrance, at nagsimula silang magmurahan sa isa't isa. Ang Conflict Guild ay naruroon din, at ang mga Crusaders ay nagsimulang pagtawanan sila, na sinasabi na sila ay mga introvert na sa bundok nakikipaglaban lamang sa ilang hindi kilalang mga halimaw sa kanilang nayon, at wala silang ambag na anuman sa aktwal na pagsalakay na tulad nito.
Ang mga manlalaro ng Conflict Guild ay tumugon sa kanila sa pagsasabing, hindi na nila maibubuga ang mga mag-agarang salita kapag naitanim na nila ang kanilang palakol sa kanilang noo. Mayroong reporter na naruroon sa labas mismo ng entrance, at ini-stream nila ito ng live para sa kanilang mga manunood. Mayroon na ngayong 1 oras at 10 minuto ang natitira hanggang sa matapos ang timer. Ang faction ng Diablo at Anghel ay nagtipon doon. Sinabi ng reporter na marahil ang Necromancer ay talagang nakakuha ng ilang hindi na mababawi na pinsala, tulad ng sinasabi ng Hunter Company. Ang kalbong assistant ay nagsabi sa reporter na tumingala sa langit. Namangha ang bawat manlalaro pagkatapos makakita ng isang bagay sa himpapawid. Ito pala ay si Songwoo, at kasama niya dumating ang kanyang partido sakay sa Skeleton Alpha Wyverns. Lumapag sila malapit sa iba pang mga manlalaro. Malinaw na nakikita ng mga manlalaro na mukhang maayos sila, hindi tulad sa mga nachismis na sila'y mahina na. Tinanong ng reporter si Songwoo kung maaari siyang makipag-interview sa kanya. Dumaan si Songwoo sa kanya nang hindi siya sinasagot. Ang reporter ay patuloy na nagmamakaawa kay Songwoo para sa kanyang sagot, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon dito. Nagalit ang reporter at ang kanyang team, at sinimulan nilang kutsain si Songwoo sa kanyang likuran. Pumunta si Songwoo sa prosecutor, at pareho silang nag-standoff. Sinabi ng prosecutor na wala siyang ideya kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng piitan, ngunit hanggat hindi sila nagkukross ng landas doon, hindi nila kailangang mag-away. Ang prosecutor, sa katotohanan, ay hindi gustong saktan si Songwoo dahil sila ay magkaalyado dati pa lang, at siya ay may utang na loob sa kanya, pero kung ito ang magtutulak sa kanila sa kompetisyon, sila ay handa na kitilin ang buhay ng isa't isa. Ang mga miyembro ng Devil Faction ay nagtataka tungkol sa kung ano ang maaaring iniisip sa pagitan ng dalawang malalakas na leader. Medyo galit na galit ang pinuno nila dahil alam na niya na hindi inatake ang Necromancer, at puro propaganda lang ang ginawa nila. Sinabi pa niya na ang Necromancer ay isang mad-ulash na bastardo at kahit sa mga huling sandaling ito, ang taong iyon ay iniisip lamang ang tungkol sa pera. Ang isa sa kanyang mga assistant ay nagbukas ng isang case na may 4 na Divine Blood Arrow. Ang kanilang rango ay hindi kilala, at sila ay ginawa ng isang manlalaro. Ang mga arrow na ito ay maaaring mag-concentrate ng malakas na divine power, at kayang mag-trigger ng karagdagang pinsala sa mga undead attributes sa isang hit. Kayang mag-deal ng damage ito ng 2,000%, at naglalapat sila ng isang nakamamatay na epekto na purification sa mga undead. Ang paglalarawan nito ay nagsasabi na ang sandata na ito ay nilikha pagkatapos ng mahabang pananaliksik at maraming improvement, at walang sinuman ang maniniwala dito kung sasabihin sa kanila na ang item na ito ay nilikha sa kumukulong 10 pari na buhay. Magdudulot ito ng isang critical hit kung tatamaan nito ang puso ng Necromancer gamit ang kasanayan ng Maker. Ipinaalam ni Chairman Lee sa kanyang tauhan na mayroon lamang silang 4 na arrow, at dapat nilang gamitin ito ng maayos. Ang leader ng Conflict Guild ay lubos na humanga sa high-tier item na ito. Pinalaan sila ni Chairman Lee na huwag maliitin ang Necromancer. Sa sandaling maiwasan nila ang kanilang unang arrow, ang Necromancer ay magiging alerto, at hindi na nila magagamit ang iba pang 3 arrow. Sinabi ng leader ng Conflict Guild na ang item na ito ay isang perpektong counter para sa Necromancer at nagtatanong kung saan niya ito nakuha. Sinabi sa kanya ni Chairman Lee na hindi siya obligadong sabihin sa kanya ang pinagmulan nito. Ang Conflict Guild leader ay nagsabi sa chairman na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, at ang chairman ay nagbabala sa kanila na ang Necromancer ay hindi lamang ang dapat nilang alalahanin, malakas din ang babaeng Swordmaster sa tabi niya. Ang babaeng iyon ay nasa rank 5 sa Korean server, at hindi siya makakaabot sa mataas na ranggo sa tulong lamang ng Necromancer. Sa video kung saan tinalo nila ang mga pirata, nag-iisang tinalo niya ang mga demonic beast na umaatake sa mga bilanggo. Maaaring magbago ang sitwasyon depende sa babaeng iyon, kaya sinabihan siya ng chairman na harapin muna siya kapag nagsimula na ang digmaan. Samantala, sa kabilang panig, pumunta na sila Songwoo sa entrance, na nakatalaga para sa ikatlong faction. Sinabi ni Songwoo na masarap sa pakiramdam na ang bawat faction ay magkakaroon ng sarili nitong entrance, at sinabi ni Hanho na pakiramdam niya ay medyo nabalisa siya, na para bang hindi siya itinuturing na malaking banta.
Pagkaraan ng ilang oras, ang prediction betting system ay matatapos na. Ang faction ng Anghel ay nasa 170 milyong ginto, habang ang faction ng Diablo ay nasa 163 milyong mga gintong barya, at ang ikatlong faction ay nasa huling bilang na may 75 milyong mga gintong barya. Isang kabuuang 400 milyong gintong barya ang taya sa kaganapang ito, at ang mananalong faction ay makakakuha ng 4 milyong gintong barya. Ang pinakamaraming pera na inilagay sa ikatlong faction ay ginugol ni Songwoo at ng kanyang mga kaalyado, at kung manalo sila, makakakuha sila ng maraming pera bilang kapalit. May kabuuang 70 milyong gintong barya ang itinaya ng ikatlong faction, at makakakuha sila ng humigit kumulang 276 na milyong barya sa sandaling manalo sila sa quest na ito. Si Songwoo at ang kanyang faction ay dehado pagdating sa pangangalap ng mga pondo, dahil sila ay isang maliit na grupo ng mga piling manlalaro. Sa mga ganitong pagkakataon, unti-unti nilang kukunin ang pera ng kabilang faction para mapaunlad ang kanilang ekonomiya. Sa sinabing iyon, natapos ang timer, at pumasok na sila Songwoo sa Amugi Cave kasama ang kanyang partido. Pagpasok sa kuweba, sinalubong sila ng maliwanag na kislap ng liwanag. Lumalabas ang isang notification system, na nagpapalam sa kanila na nakapasok na sila sa malakihang piitan na tinatawag na The Amugi Cave. Hindi sila maaaring umalis hanggat hindi natatapos ang quest. Halos walang ilaw sa piitan, at may nakakatakot na pakiramdam sa paligid nila. Mayroong ilang napakalaking hindi natural na hitsura ng mga puno sa Amugi Cave. Ang isang abiso ay nag-pop up na nagsasabi sa kanila na sila ay nasa unang yugto, at upang makapagpatuloy, kailangan nilang makahanap ng isang susi para sa susunod na yugto. Kailangan nilang mahuli ang Shadowy Mandrill na may susi at magpatuloy sa susunod na yugto. Habang sila ay naglalakad, sinabi ni Hanho na baka ang Shadowy Mandrill ay isang tunay na lalaki na may drill. Sinabi ni Ji So-yeon kay Hanho na ang tinutukoy na Shadowy Mandrill ay isang unggoy. Nagtanong si Hanho kung ang salitang ito ay mula sa isang banyagang wika, pero ipinaalam sa kanya ni Ji So-yeon na ang salitang ito ay Korean. Si Songwoo, sa kanyang isipan, iniisip na si Hanho ay parang isang estudyante sa University of Liberal Arts, at hindi alam ang mga pangunahing bagay na ito. Sinabi ni Songwoo na ang pagharap sa mga unggoy sa kapaligirang ito ay hindi magiging madali. May sasabihin pa sana siya, pero naputol ito nang may sumigaw ng tulong. Sinabi ni Songwoo na ang ibang mga faction ay maaaring nakipag-ugnayan na sa mga halimaw. Lumalabas na ang mga Devil faction pala ito. Ang mga Mandrill ay umatake sa kanila mula sa mga puno, at ang kanilang mga arrow ay hindi gumagawa ng malaking pinsala sa mga unggoy na ito. Ang mga unggoy ay medyo mabilis, at madali nilang iniiwasan ang kanilang mga sibat. Inatake ng mga Mandrill ang isa sa mga pangkat ng faction ng Diablo, at pinaghahati nila ang mga manlalaro ng Devil faction. Samantala, ang faction ng Anghel ay pinipigarin ng mga unggoy. Ligtas ang mga Crusader sa likod ng kanilang mga shield wall, pero kailangan nilang umiwas at bitagin ang mga unggoy kung gusto nilang makuha ang susi. Hindi lahat ng unggoy ay may dala-dalang mga susi, at hindi nila alam kung gaano karaming mga sakripisyo ang kanilang mararanasan bago nila mahanap ang susi. Iniisip ng prosecutor na ang paghahanap mismo ay hindi mahirap, ngunit ang bawat pagsasakripisyo sa pagpapatuloy na paghahanap, ay magkakaroon ng mga negatibong epekto sa katagalan. Biglang may lumabas na notification na nagsasabing nakuha na ng ikatlong faction ang susi. Ang prosecutor ay hindi makapaniwala, dahil ang paghahanap sa susi ng napakabilis ay napaka-imposible.